Si Mary Zapata ay nagtataka daw siya, bakit naman daw ang pinag-uusapan natin dito ay competence ng driver, no? At saka ng konduktor sa magandang adhikain nga ito. Pero bakit daw LTFRB? Kasi dito po, yung LTFRB ang magbibigay ng accreditation sa mga driving schools na siya magse-seminar sa inyong mga drivers at mga konduktor. Doon po sa aspetong yon, di ba kayo nagtataka? Parang medyo ang alam ko po kasi sa mga training, si ano po yan si LTO, di po ba? Mm-mm. Kasi pag nakakaroon po kami ng aksidente, eto po, nagkakaroon po ng redundant kasi yung mga training na yan. Pag halimbawa na aksidente yung isang bus, so magkakaroon ng show cause, magkakaroon ng suspension sa operator. Ngayon, one of the requirements is magkaroon ng seminar sa LTO so sa mga driver na involved. Ngayon, pag isa po yan, pag hindi kami nag-comply dyan, hindi po malilip yung suspension namin sa LTFRB. Kaya medyo hindi ko rin po mabigyan ng reaction why si LTFRB po ang talagang nag-focus dyan. Hindi ko na po masabi sa inyo kasi siguro ang naisip lang namin nung panahon na nandyan po kami na nagbi-meeting yung concern. Pero hindi po kasi nabanggit na magbabayad kami at saka sa driving school gagawin. Yung scheme po kasi hindi namin naintindihan noon kasi hindi naman in-explain pa nung panahon na tinawag po ang city operators. Okay, sige po. Sige po. So ma'am, ito lang po, no? Ito pong counterpart ng mga truckers, ang kanilang suggestion nga, mas makakatipid raw sila bilang tulong na rin sa gobyerno, no, kung bibigyan sila ng mga taga-TESDA, no, na siya magse-seminar at bahala na rin po yung company o sa kanilang mga drivers mag-schedule nito, kumbaga, para wala na pong as in driving school na pupuntahan, yung taga-TESDA ho ang magtuturo, magre-refresh sa kanila, and then magbibigyan ng certification. Yun po ang kanilang suggestion po dito, pinakamainam daw na kumbaga win-win solution, no? Mas menos yung gastos. Maliban na lang doon sa oras po ng driver, di ba, na i-google dito, importante naman ito. Kayo po, anong tingin niyo po dito maliban doon sa subsidy na mapupunta naman doon sa mga driving schools sa kukunin po ng LTFRB? Ganun po din yung aming thinking na yung TESDA naman po talaga is willing to help us by company that schedule. Noong pa po yan, hindi pa po ngayon. Noong pa sinasabi na sa amin yan, and then meron lang pong bayad yung speaker, kung sino man po yung meron din po kaming, kasi merong trainer-trainee dati nung pa po yun, nung before COVID. So pinapatraining ng mga malalaking company, and then yung mga na-training na pwede na, sila naman yung nagte-training sa mga kakapwa operator na maliliit para po same training din po ang ginawa ng TESDA. Sana ganun na lang po sana. Yung TESDA is malaking malaking katitiran at saka maayos talaga po naman kailangan namin sa ang TESDA training.